dahil sa kasong plunder sa pagtanggap ng 75 million. Latest galing mismo sa kampo nila. Sinamahan ni Sara Duterte. Sara Duterte joins brother Paulo in court proceedings over gastropub incident. Alam na ninyo to. Sabi dito sa development ng balita, walang nagbabawal na kasuhan si BP Sara. Sabi po ni Fadolion, policies possible sedition and BP Sara kill threat. Kaya kulang pa nga niya. Kaya lang yung sedition case, mga kababayan, ay inciting to sedition. Tama, sedition case. Sa kaso ni Kibuloy naman po, may extradition request na po laban kay Kibuloy. Para lang alam ninyo na mauubos po itong mga kaalyado ni Digong. News update, DOJ natanggap na ang extradition request ng US para kay Apollo Kibuloy. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa, what you see is what you get. You decide. Hello, Daddy. Ako po si Dante Maravillas, mga kababayan. Marami tayong pag-usapan ngayon. Yung kampo po ng Duterte, puro kalabuso. Si Marcoleta. Ito na si Marcoleta. Mga kababayan, puro kalabuso. Itong latest kay Marcoleta dahil sa kasong plunder sa pagtanggap ng 75 million. Latest galing mismo sa kampo nila, SMNI News Online. Dumating na sa Sandigan Bayan sina Senator Rodante Marcoleta, dating Congressman Mike Defensor, Joseph Espiritu at Aristotol Biray para sa pre-trial ng kanilang kasong plunder at paglabag sa Presidential Decree na 46 ngayong Biyernes, Agosto 14. Puro kalaboso po. Sinamahan ni Sara Duterte. Sara Duterte joins brother Paulo in court proceedings over gastropub incident. Sinamahan ni Vice President Sara Duterte ang kapatid na si Representative Paulo Duterte sa pagharap sa korte sa Davao City kaugnay ng kasong grave threats na nag-ugat sa isang insidente sa gastropub noong 2025. Yung isang bugaw, mga kababayan, dahil sa babae, gustong saksakin niya, ulong. Ito. Ngayon, si Sara Duterte, mga kababayan, may panahon na samahan itong kanyang kapatid sa korte. Pero yung sarili niya, hindi niya, mga kababayan, iniharap sa impeachment court. Sa mga kababayan, ayaw niyang harapin yung impeachment court. Yan ang mga developments ngayon. Ngayon, di ba si Sara, may grave threats, 3 counts ng grave threats din yung final. Alam na ninyo to. Sabi dito sa development ng balita, walang nagbabawal na kasuhan si BP Sara. Sabi po ni Fadolion. Sabi po ng Fadolion, ng DOJ, walang nagbabar na hindi siya pwedeng faila ng kaso. Iginiit ni Prosecutor General Richard Fadolion ang pag nagbabawal na sampa ng kaso si Vice President Sara Duterte. Sinabi ito ni Fadolion kasunod ng pahayag ng kampo ni Duterte na hindi umano maaring i-prosecute ang vice dahil sa gumugulong ang impeachment trial sa Senado. Whatever it is that's going on before the impeachment court is different from the one that we have now. This is before the regional trial court. Naharap si Sara sa kasong grave threats kaugnay ng umano'y pagbabanta sa ilang opisyal ng gobyerno. Yung pagbabanta ito, mga kababayan, laban sa ating Pangulo kay Lisa Marcos at saka kay Martin Romualdez. Nonetheless, he said the DOJ would leave it to the court to determine how to dispose of the criminal case. Sabi nga ni Yossi Castro, kulang pa niya nga itong kaso ni Sara Duterte. Policies possible sedition and BP Sara kill threat. Kaya kulang pa nga niya. Kaya lang yung sedition case, mga kababayan, ay inciting to sedition. Tama, sedition case. Dinismiss, mga kababayan, ng DOJ. That's why we leave it to the ruling of the court how it will dispose the same whether it believes that the charges can be sustained even if the accused in this case is an impeachable officer. Sabi po ni Fadolion. Kasi wala namang nagbabar na hindi siya pwedeng file ng kaso
Yan ang pananaw ng Department of Justice, sabi ni Padulyon. The DOJ earlier said the impeachment proceedings against Duterte in the grave threats case filed against her before the Quezon City RTC are separate and independent proceedings. Previously, DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez said the Senate, which is hearing the impeachment case, exercises its authority as the impeachment court, while the criminal case anya remains under the jurisdiction ng regular courts. We know that the impeachment proceedings are under the domain of the legislature right now. The Senate, the senators are the judges, sabi po ni Martinez. But procedurally anya speaking, the conduct of the criminal case in the Quezon City RTC should not be affected by the ongoing impeachment proceeding. That applies anya vice versa to the ongoing impeachment trial. Paliwanag mga kababayan ni Martinez. Martinez said the two cases may proceed independently because they involve different proceedings at iba din yung ebidensya na hawak. As far as we know, procedurally, they can proceed with distinct and separate proceedings. What happened in the impeachment proceeding is different from what was done in the trial, paliwanag po ni Martinez. Even the preliminary investigation anya, the evidence that was laid during the preliminary investigation, that's different from what was released in the impeachment proceeding, paliwanag po niya. So it's not accurate to say that one proceeding affected the other. Sa kaso ni Kibuloy naman po, may extradition request na po laban kay Kibuloy. Para lang alam ninyo na mauubos po itong mga kaalyado ni Digong. News update, DOJ natanggap na ang extradition request ng US para kay Apollo Kibuloy at dalawang iba pa. So malamang sa malamang, i-grant ito mga kababayan. Nire-review na at na-review na siguro nga mga kababayan. Kinumpirma ni Chief State Prosecutor Dennis Alvin Chan na natanggap na nito ang formal na request ng Amerika para sa extradition ni Pastor Kibuloy at dalawa pang respondents. So malamang sa malamang, ito yung minimin ni Attorney Jesus Falsis na breaking news anya. Abangan ngayon, baka may naka-standby ng eroplano na magdi-deliver mga kababayan kay Kibuloy papuntang Amerika. The Department of Justice is confident it can obtain a favorable court ruling on its petition to extradite Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy to the United States as long as the request meets all requirements under the Philippine-US Extradition Treaty. Talagang madideliver po. Itong statement na to ng DOJ, malinaw ang mensahe. May extradition request na po, tapos na. Magkakalaboso sa Amerika for lifetime itong si Kibuloy. Chief State Counsel Dennis Arvin Chan said the DOJ is preparing to ensure that the extradition request and its supporting documents comply with the treaty before the petition is filed in court. So long as the requirement under the RPUS Extradition Treaty are met through the documents that will be filing, then we are confident that extradition will be granted, sabi po ni Chan. Chan said the DOJ must comply with Article 7 of the treaty, which lays down the documents and information that must accompany an extradition request. Sa Marcos administration kasi mga kababayan, no one is above the law. Even the owner of the universe. Ayan sinasabi natin. Kaya tahimik, maging yung kuha nila, wala man magagawa itong grupo nila. Kukunti man lang ang mga members ni Kibuloy. Karamihan nagsipag-alisan na. Chan said the DOJ must comply with Article 7. The DOJ must also establish the penalties for the offenses and provide information on the prescription of the prosecution or execution of the punishment. Chan said the DOJ would likewise ensure that Kibuloy would not be subjected to capital punishment if convicted in the United States. Yung capital punishment, yung death. Pero mga kababayan, yung si Digong, death penalty yung
Kaya mapalad pa po ang kampo ni Digong. Si Digong at yung mga kasama niya. Kasi walang death penalty. At kung may death penalty, sa ibang kong kasi, ibang may death penalty. Hindi dapat anya yung capital punishment if convicted in the United States. Makatao pa rin, mga kababayan. Although, hindi sila naging makatao. Sa hayop itong mga ginawa nila. Makahayop, hindi makatao. Yung EJK, crimes against humanity ngayon, makahayop. Lalo na itong sexual trafficking, human trafficking, makahayop. Pero gusto silang itrato. Nakita ninyo ang pagkakaiba? Na ito yung mga kahayopan na ginawa nila. Hindi makahayop ang pagtrato sa kanila ng ating gobyerno. Pati ng ICC. Indeed, in all your cases, especially criminal, I attain justice and We planted evidence. I attain justice. We planted evidence, sabi ni Indeed, in Digong. all your cases, especially criminal cases, and the three of them carried supposedly the penalty of life imprisonment if convicted. It was, it is justice for me. It is also vindication for me because I've been saying I'm totally innocent of those charges because these are simply fabricated. So justice and vindication. Magtanim ko lang ng intriga. Diyan ako mahusay. Magtanim na kaya ako Inamin na niya. presidente. Na-presidente ako sa intriga. Really, I've learned a lot during my... So, inamin niya, lahat ng lumabas sa kanyang bibig, puro intriga. Kaya yung akusasyon sa ating Pangulo na bangag, puro laman ng intriga. Magtanim na kaya ako na presidente. Na-presidente ako sa intriga. Really, I've learned a lot during my Nagpresidente daw siya sa intriga. prosecution days. We planted evidence. We arrested persons but we released them. But telling him that it was this person who squealed on him. And then when he goes out but killing, then we said that it was this fellow who really did it. Kaya pasalamat po siya kasi trinato siya ng maayos ng ating gobyerno. Asan si Sara the other day, mga kababayan, nasa tree planting. Ito, nagawa pa lang mag-tree planting kahit walang CIF. Pero bakit ginamit ang CIF sa tree planting nang hindi tama o palusot lang na dahilan? Ito post nito mga kababayan ni Yayam Dizon, isang Marcos supporter. Tirador ng CIF, ray na ng palusot. Ano sabi ng mga abogado niya? Ginamit mga kababayan, sabi ng defense team, ginamit ni Sara sa tree planting. Yun daw ang pinagkagastusan. Christmas party. Pwede naman pala mag-tree planting na hindi gagastos ng milyon-milyon na CIF. Ayan tuloy. Nag-tree planting si Sara Duterte. Lalong pinahamak yung defense niya. Ayan si Sara. Report dito, sabi dito. Look, Vice President Sara Duterte joined the tree planting activity at Masibay Integrated School in Nonongan, Lanao del Norte as part of the Office of the Vice President Pagbabago, a Million Trees campaign promoting environmental protection. Sinira ni Sara yung defense. Yung defense niya, sinira niya. So paano pa i-justify ng kanyang defense team na yung yung millions ng kanyang confidential funds ginamit sa tama sa tree planting? Unang-una, mga kababayan, ang tree planting, Christmas party, ano-ano pa yung pinagamitan ni Sara? Pag-purchase ng computer. Hindi man yun dapat ginagamitan ng CIF. Pero ang sabi ni Sara, ng kanyang defense team, hindi man anya talaga ginamit sa Christmas party at tree planting, kundi sinicure. Yung tree planting, sinicure. Gumamit ng milyon-milyon na pundo. Ngayon, biglang nag-tree planting si Sara. Pero ngayon, nagawa niya without spending confidential funds. O di ba? Malinaw na palusot lang yung defense. So pwede pala na mag-implement ng tree planting without spending any single confidential fund. At successful po ang tree planting activity. Ito ang ebidensya, dapat gamitin ito ng prosecution panel. Ayan si Sara. Ito ang patunay, mga kababayan, na puro lang palusot ni Sara at ng kanyang defense team.
Kaya sabi ni dating Congressman Barber, list of BP Sara secret funds recipients supermarket inventory. Para niyang supermarket inventory, mga chichiriya, mga pruta. The House Prosecution Panel on Tuesday likened Vice President Sara Duterte's list of confidential fund recipients to a grocery shopping list. After the acknowledgement receipt submitted by the office of the Vice President showed a string of unusual names. At this rate, one could mistake the receipts for a supermarket inventory instead of government liquidation document. Sabi po ni House Prosecution Panel Advisor and spokesperson Robert Barber. Appearing on the witness stand on Tuesday, Commission on Audit Auditor Silene May Del Ocampo testified before the Senate Impeachment Court on the acknowledgement receipts that the OB presented to support the liquidation of 500 million in confidential funds. Among the names appearing on the receipts were Mateo Queso, J. Camote, Miggy Mango, Ralph Jos Bacon, Pia Piatos Lim, Renan Piatos, Beverly Claire Pampano, Conor Adrian Contis, Anilet Camilsi, in Xiaomi 8. First we heard Piatos, now we have Camote, Mango, Bacon, Queso, Contis, and even Pampano. If this keeps up, we're no longer looking at confidential fund receipts. We're looking at the ingredients for a Filipino merienda with a fish course on the side, sabi po ni Barbers. Sabi po ni Atty. Kapunan. Para niyang pwede na tayong gumawa ng fruit salad. Ano kayo ngayon, mga DDS? Basag na basag kayo? The names may draw laughter, but what they represent should concern every Filipino taxpayer. Sabi po mga kababayan ni Barbers. Barbers clarified that the House prosecution was not ridiculing people who may legitimately bear uncommon names. Filipinos have colorful and unique names anya, and there is absolutely nothing wrong with that. Sabi po ni Barbers, the issue is that these names appear on receipts involving millions of pesos in confidential funds at a time when supporting documents themselves have been questioned by state auditor. This case anya, the names anya may be what captures the headlines, but the missing documents are what should capture the court's attention. This case is not about whether someone is named Bacon or Queso. It is about whether millions of pesos entrusted to public officials were disbursed and liquidated in accordance with the law, correct? The receipts may read like a pantry, a snack aisles, or even the seafood section of the market, but public accountability is never a laughing matter, correct? Confidential funds anya require confidentiality, but they do not enjoy immunity from accountability. Whether the signatures belong to names that remind us of chips, vegetables, cheese, desserts, or fish is beside the point anya. The Filipino people deserve complete, credible, and verifiable documentation, not a liquidation record that leaves the public wondering whether they are reading an audit file or a grocery receipt. Katawa-tawa, pero kailangan mga kababayan ang accountability. O ngayon, going back sa ating topic na dahil po sa kinasangkutan na kaindik-hindik na katarantaduan, ang kampo ni Sara po ay puro kalaboso. At ang isa pa sa kwento ngayon, itong si Alan Peter Cayetano na ayaw ng tantanan, mga kababayan, kasi dapat man talagang managot ang dapat managot. Kaya itong si Alan Peter Cayetano, hindi na makafocus sa impeachment. Lacson says he has started vetting titles of reclaimed land in Taguig. Ito ang rason mga kababayan kung bakit sila galit na galit sa Marcos. Kasi yung Marcos po, nilalabanan yung korupsyon. At sabi ko sa inyo, itong rason kung bakit gusto nila na si Sara manalo. And that's the reason why they are defending Sara Duterte. Kasi yung mga senador, mga kababayan, na kaalyado niya, nanganganib din na makalaboso. Yung iba, nakalaboso na. O ngayon, dito sa issue kay Alan Peter Cayetano,
na alam naman natin kaalyado ni Sara. Sabi ni Ping Lacson, he is already vetting titles covering the reclaimed land around Laguna de Bay bilang parte ng investigasyon into the flood control project sa Taguig. Ang home city po ni Alan at ni Pia, Lacson began focusing on Taguig after a word war with Alan Peter Cayetano. He is also minority leader. Lacson said Cayetano crossed the line by attacking his integrity. Nagkamali mga kababayan ng kinalaban. Why did they not require or secure those permits as required by law? Sabi po ni Ping Lacson without mentioning names. Lacson also said the so-called leadership fund in the 2025 national budget helps explain how the public has come to learn of legislators' individual allocations amounting to billions of pesos, including, he said, 6.79 billion for Alan Peter Cayetano and 4.7 billion for Pia in Taguig. Tapos, kaya tingin ko, si Alan Peter Cayetano hindi na po makatulog. Tumanda na po. In a press release, Lacson said, the individual allocations in Taguig, one local government unit with 2 legislative districts led to illegal reclamation disguised as law protection in flood mitigation projects, now the subject of an investigation by the Ombudsman and forfeiture proceedings by the Philippine Reclamation Authority. Yun na lang po, mga kababayan. Ako po si Dante Maravigas. Bye-bye. God bless. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mix fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.